Alright, so good morning mga kababayan. Itong video na ito, habang nagdo-download ako ng video para i-review natin ang ginawang debate sa SMNI patungkol dito sa debate nga ng mga senador. Ito muna yung ating pag-uusapan, itong pag-iinsulto ni Guanzon kay Bongbong Marcos kung saan di pa hiwi-hiwi pa yung bunganga niya. So yan, pag-iinsulto. At alam naman kasi natin mga kababayan na si Bongbong Marcos sa ibang mga portion ng mga picture niya, may nakikita na tayo na medyo nagkaroon ng hiwi niya kanyang bunganga. Normal yan, may mga tao kasing ipinanganak na yung bunganga ay medyo kiwi konti. Normal yan, walang question dyan. Pero parang ininsulto nitong buwangita. Tinatawag kasi ngayon itong Guanzon Buwang eh. Guanzon Buangson. Buangson. Ibig sabihin, Guanzon Buang. Parang ganoon. Dahil tinawag nila itong buang. Dahil sa tila baga, itong mga ito ay desperado masyado. Parang desperada. Babae pala, sorry. No? Akala ko lalaki ito eh. Parang ang dating kasi mga kababayan, desperada na. At medyo dahil siguro sa mga plano nila, di ba karaan, no? Kunwari, commissioner, neutral, pero yun pala ay lumalabas ay bias itong si Guanzon, di ba? Kaya medyo nabisto nung malapit na siya malapit na siya mag-retire. Tapos grabing dakdak niya kung ano nung binabato niya kay Bongbong Marcos. Yun bang neutral? Bistado, anti-Marcos ang dugo nito ay kulay dilaw din eh, di ba? So ngayon nagpost sa kanyang Twitter kasi at medyo pang-iinsulto talaga sobra eh. Itong dating commissioner na medyo sabog na at medyo sabi natin medyo siguro at hindi tayo magtaka balang araw itong mga ito ay magsipa-sipa at lata na lang dahil nga sa sobrang stress at hindi na nila alam kung anong gagawin nila para ibagsak itong si dating Senador Bongbong Marcos. So hindi tayo magtaka mga kababayan, sa sunod ay magsipa-sipa lahat na ito. Magsisipa-sipa lata na ito mga kababayan. Di ba? Kasi kita nyo gaya itong sinasabi niya, marami-rami akong topic medyo sunod-sunod itong topic hanggang marating tayo. Yan, nakikita nyo siguro yan, no? At least nakikita nyo yung sinabi niya, no? Sabi niya dito, no to drugs, our ngiwi squad. Parang yan ay insulto eh. Insulto. Kahit magamat hindi niya dinirik na sinabi si Bongbong Marcos ang pangalan dyan, pero ay bistado naman natin kung sinong pinapahulugan na pinasabi nito. Challenge, no offense sa mga no offense po sa mga na-stroke. Cocaine daw po yung ang ngiwi namin dito. Sabi niya parang cocaine jaw. Parang short eh. Medyo hirap ay pagkisin. Medyo parang may saltik din kasi ang nagsusulat nitong post na ito eh. Ang sabi niya dito ay challenge no offense po sa mga na-stroke. Cocaine jaw po yung ngiwi namin dito. So sabi niya dito. Yung mga sabi niya, yung hashtag ngiwi challenge, yung mga nanalo diyan na yung nananalo na may coke in can with mikmik. Yun ang ano niya. So, tapos inalmahan ito ng ilang mga netizen gaya nitong sinabi, may mga paandar challenge itong si Kumilik Commissioner Guanzon at pinost niya sa kanyang Twitter account, no? Social account. Tapos inalmahan din ito ng mga ilang mga supporters ni Bongbong Marcos. Sabi dito sa kanyang ilang netizen na gawin challenge na naunang ginawa ni dating Commissioner Kumilik Guanzon ay ilang taga-suporta naman ni dating President Marcos ay dating Senador Bongbong Marcos ang umalma sa sinabing direktang pag-iinsulto ni Guanzon. So yan kasi ay pang-insulto eh. 'Di ba? Isang malaking pag-iinsulto ang ginawa ni Guanzon na ganyan. Dahil kahit hindi niya naman kasi banggitin yung pangalan ni Bongbong Marcos ay dumidirekta naman kasi doon talaga, ang direct talaga naman doon kay Bongbong Marcos eh. 'Di ba? So yun ang masakit dito kay Guanzon, medyo desperada. 'Di ba? Muntik na naman ako masabing desperado eh. Nakalimutan ko babae pala itong si Guanzon mga kababayan. Nakala ko lalaki. Sorry. Ganun talaga, tao lang nagkakamali, 'di ba? Kasi 'di ba? Pa sa akin, itong move ni Rowena Guanzon, may halong pagkakainis ito mga kababayan. Nandoon na yung sinasabi natin na naiinis siya. Gigil na gigil. Dahil yung imagine mo, tinaya mo yung pangalan mo
kunwari ka, naging commissioner ka. Kumbaga, parang isang spy ka ng mga dilaw na pumasok diyan sa Comelec at wala kang layunin kundi bantayan na hindi makapasok itong mga Marcos. So malinaw, 'di ba? Magiging spy spy Guanzon ang dating niya. So ngayon dahil nga hindi siya nagtagumpay noong nakaraan na i-disqualify si Bongbong Marcos at kung ano-anong pinaparatang niya sa kanyang ka kasamahan sa Comelec, di ba? Itong si Parolino ay ano-anong pinagsasabi niya, ibinitaw ganun-ganon dita. Parang mga halos na lang, kulang na lang sa magwawala siya at siguro kulang na lang siguro tumuwad sa kalsada, no, para isigaw, ay please i-disqualify niyo si Bongbong Marcos dahil yan ang utos ng color itim, di ba? So ngayon ay dahil nga tila walang naniwala at sa mga paandar nila, ang mikmik nila, parang ano-ano na lang ginagamit nila. Kesyo daw si Marcos ay ganyan, ngayon, ito yung paandar niya para at least dahil sa sobrang stress nila, dahil nga hindi sila nagtagumpay sa kanilang balak. Imagine mo hindi lang iisa yung nagbabalak diyan, napakarami nilang nagtulong-tulong. Nandiyan yung Juan Sambahayan, nakaalyado ni Leni Robredo. Nandiyan yung Anak Bayan na alam niyo na, hindi ko na explain anong uring tao yung mga yan. Nandiyan yung kunwari hindi itong taga dito Pangasinan, di ba? Yung nag-file din ng petisyon na hindi mo maintindihan kung anong mayroon sa utak, parang sumablay din ata, di ba? Parang hindi ko alam kung hindi nalipasan gutom ba, di ba? Na nagsasabi na si Bongbong Marcos na hindi nagbayad ng tax. So madaling sabi, yun ay nalipasan gutom itong mga tao nag-file ng petition laban kay Bongbong Marcos para i-cancel o disqualify itong si Bongbong Marcos, di ba? So ngayon, itong si Guanzon ay medyo wala na, medyo sumaltik din yung utak. Siyempre, dilaw Pag dilaw kasi pag hindi natupad ng kanilang pangako, medyo nagkaroon sila ng kunting stress sa sarili. Kaya minsan diyan pumapayat, minsan parang natutuliro. At hindi tayo magtaka palang araw ay makikita na lang natin ito ay namumulot baka ng basura sa kalsada. Ayan na. Ay, joke lang yan. Baka mainis na naman itong si Guanzon at baka titirahin tayo. At lalo na itong mga supporters ni Guanzon, no? Mamaya magagalit. So, normal, ininsulto niya Bagamat din niya kasi binanggit yung pangalan ni Bongbong Marcos. Pero alam naman natin kung sinong pinapatunayan yan di ba? Alam naman natin yan So, lipat muna tayo dito kay Miss pala. Sorry. Miss Guanzon, iwan muna natin itong topic. So punta na dito sa ibang paandar na naman ng mga dilawan, paandar ng mga anti-Marcos na hindi talaga sila nabubusog Napakarami nilang paandar sa kanilang buhay. Parang sila, parang ang dami nila. Alam mo nyo, sa lahat ng tumatakbo, parang isa lang gusto nilang layunin ang harangin ng Marcos Leni Robredo, di ba? Alam naman natin si Leni Robredo. Tumakbo yun, hindi naman yung puso niya para maglingkod sa bayan Hindi yan kasi nakikita mo nung una, yung interview siya, lalo na may mga interview yan, no? Kahit siya, alam niya yung sinasabi niya doon sa interview kay Jessica Soho, sinabi niya na, ay, number one, tumatakbo talagang ako, sabi niya, tumatakbo naman talaga ako. Pangalawang faktor, gusto kong harangin itong si Bongbong Marcos para hindi manalo sa pagka-presidente. Imagine mo, doon pa lang makikita mo na ibang layunin. Tapos, ito naman, lipat tayo. Ginamit na naman nila si Napoles. Iwan ko lang sinong Juan de la Cruz ang gumamit dito. Sabi niya, 200 million ang binuhos ni Marcos Jr. kay Napoles. Wow, ano yun? Sabi niya dito, halos 20 million ng kanyang pork barrel ay binuhos di umano ni dating senador at kasalukuyang tumatakbo ng pagkaka-presidente itong si Marcos Jr. sa mga peking organization ni Janet Napoles noong 2012 ayon sa Comelec audit. Yun. So ano yun? Ginagamit na namin nila itong issue kay kasi alam nyo kung bakit nila ginagamit ito mga kababayan? Kasi gas-gas na nga yung una Ang dami nilang paandar di ba? Nakailang paandar na ba sila nito? Ang dami nilang ik-ik sa pag-file pala ng candidacy, hinarang na nila isang katakot-takot 8 o 9 atang petition na ipinal nila kay Bongbong Marcos na para ma-disqualify, mayroong for cancellation, disqualification. Tapos kinalaunan ay hindi naman nagtagumpay. So ngayon ito na naman ang paandar nila, di ba? Ito na naman kay Napoles. Baka sakaling
baka sakaling at least hindi baka siguro sa isip nila at least kahit hindi man natin napatanggal si Bongbong Marcos, hindi man naman natin kaya yan i-disqualify o i-cancel yung kanyang COC sa pagtakbo ditong sa halalan itong Mayo 9, at least papaano masisiraan natin siya sa publiko. Yun ang ating goal ngayon, di ba? Mga ganun yung style ng mga bulok na mga anti-Marcos na ito. Yeah. Ay, naku, sorry na-exit ko. Shit. Ba yan? Ay, sorry, akala ko na-exit. Sorry akala ko na-close yung record. Yun eh. 'Di ba? Makikita natin yung ganyang mga strategy. Kasi kung talagang totoo yung sinasabi nila, hindi ito hearsay o mga kwentong pato, no? Alam mong pato pag nag-inga o lalo ng itik, napakaingay yan, no? 'Di ba? So kung totoo itong mga sinasabi nila, dapat noon pa. Imagine mo, anong petsa na ngayon? 2022. Itong binabanggit niya, 2012. Oh, napakatagal na. Halos sa panahon pa ni Kupong-Kupong ito, 10 years. Diba? Ako, hindi pa ata ako nagsumusuot ng brief niyan. Issue na pala ito. Dapat ngayon, sinabas na nila ito. So, kitang-kita natin, kitang-kita natin na ginagamit nila ito para ibagsak na naman ang Marcos. Wala gas-gas lahat gas-gas yung disqualification, gas-gas yung cancellation, gas-gas si Carpio, gas-gas itong lahat ng mga gas-gasin dyan ng mga anti-Marcos, lahat ng style nila gas-gas. So ito ang layunin nito mga kababayan para pahinain yung mga supporters ni Bongbong Marcos, paniwalain na si Bongbong Marcos grabe ganun pala, try nila i-divert para masiraan ng Marcos. Yun ang matindi yung goal ngayon ng mga anti-Marcos. Kaya nasasabi ko, noon pa, yung Marcos, pag tumakbo ng pagka-presidente, dadaan sa butas ng karayom bago niya ma-achieve yung gusto niya. Dahil nga napakaraming hahadlang niya. Hindi lang ito na mayroon pa tayong 69 days na kampanya. So halos isang buwan, 2 buwan pa. Napakaraming pang dadaanin ni Bongbong Marcos ng mga mga pagsubok na kaliwat kahanan ng bira sa kanila. Kesyo yung kahit yung mga katunggali niya sa politika, instead na maglabas ng mga plataforma, ang ginagawa, binibira siya di ba? Like Liudi. Liudi walang ginawa kundi siraan ito si Marcos kung ano nang pinagbabato. Di ba? Yan ang makikita mo na itong mga tumatakbo. Ang minsan makikita mo layunin nila. Hindi naman talaga gustong manalo kundi gusto lang harangin itong Marcos na ito at magkaroon ng konting pangalan o makilala sila na at least lumaban na tumayo dun sa kumbaga nag-file din ng candidate. Dapat yung mga yan ay newsan talaga candidate, yung mga yan walang ibang walang kwenta kumbaga ika nga. So pag na police ginamit nila. At saka sabi ko dito mga kababayan, dapat mag-iingat si Bongbong Marcos dahil sigurado natin gagawa sila ng paraan para hindi talaga mailuklok itong si Bongbong Marcos. Kita natin sa survey Karaban na lamang si Bongbong Marcos. Nakita natin yung pagmamahal ng taong bayan, pero ang hindi natin nakikita yung sa darating na Mayo kung anong gagamitin nilang power. Sila ang may hawak hindi naman ang botohan. Bote na sana kung yung botohan ay itaas yung kamay, sinong bumoto parang ganun sana, pero hindi idadaan kasi yan sa machine at maaring dayain yung machine. At saka ngayon may nakita natin baka ginagamit ng mga mainstream media na pinapabango si Leni Robredo. Yun ang nakikita ko talagang ipapasok nila si Leni Robredo. Kung anong nangyari noong 2016, sisikapin nila mga kababayan sisikapin talaga nila yan na mailuklok ulit si Leni Robredo. Kahit itaga mo sa bato, yun ang gagawin nila. Di ba? Yan ang nakikita natin bilang specialist. Yan ang mga pananaw natin di ba? Makikita natin dito na gagawin nilang lahat yan para maipasok itong si Leni Robredo sa pamamagitan ng alam niyo na, special kumbaga kung sa ibang word ay ultimate special technique. Yung mga ipinagbabawal na technique, yun ang gagamitin ng mga anti-Marcos para maipasok itong manok nila na
pagka nakaupo ay sila din naman yung ano, kumbaga itong manok na ito ay walang ano eh, walang direksyon eh. Kumbaga, hindi, wag ko nang sabihin ng salitang lutang, baka magagalit sila. Sorry ha. Sorry. Kasi medyo nakaka-open naman talaga pag sinabi mong ganun. Kasi naintindihan naman natin, 'di ba? Kahit sasabihin natin real talk 'yan, totoo 'yan, pero hindi. Marami kasi mga video din si Lene na hindi mo talaga maintindihan eh. Tapos may question pa siya. Sabi niya kanina, no, hindi ko lang nakuha yung picture yung screenshot. Dahil nga ay pinost ng isang mainstream. Sabi, oo, so nagsasabi diyan na mayroon advance question kayo. Sabi niya, kasi maraming nagko-question doon sa ginawang debate sa ano eh, debate daw sa CNN Philippines na yung may nagsasabi daw, no. Kahit ako natingin, feeling ko mayroon advance question doon eh. Kasi si Lene Robredo taas, no. Sabi niya, sino nagsasabi diyan na may binigay kami sa amin na advance question? Kayo nang magaling. Ganun sabi ni Lene Robredo. Wow. Pero kung balikan mong mga interview niya, nakikita mo sablay-sablay eh. O ilang bansa ang mayroong sa Pilipinas? Mali, sorry. Nung tinanong siya, ilang pulo ang mayroon sa ating sa Pilipinas? 1,700. Wow, ngiw tagad. Oh, yung pinasa ko batas sa Kongreso, 2. Pero sabi, nakakalimutan ko yung pangalan. Mayroon bang ganun? 'Di ba? Pero pag sa debate, ang taas na parang gumagano pa, ang taas ng noong sila. Ganito ang gagawin ko, ganyan. Parang halos hindi ayaw na huminga pag nagsasalita. So sasabihin mo, ay, naku, parang si Trillanes, parang Lini, grabe, ang galing magsalita. Diretso. Akala mo train na nawala ng preno. 'Di ba? Ay nako, yan ang masakit mga kababayan sa mga anti-Marcos, no? Yan nga dapat pag-ingatan, no? Totoo yan, pag-ingatan talaga ni Bongbong Marcos yan. Maghanda sa talaga dyan. Hindi lang sa larangan ng ganon, seguridad ni Ma'am Marcos, siguraduhin nila sa darating na eleksyon na bantayan talaga nila ng todo. Kasi alam nyo, Marcos ay allergy yung mga antay dyan. At nakikita natin, gagawa ng paraan yan para hindi makaupo ang Marcos. Kita-kita mo naman sa strategy at sa mga movement nila ngayon na talagang haharangin nila. Katunayan, ito tingnan mo mga kapwa niya tumatakbo Ano bang mga ano nila? Puro paninira, kagaya nitong kay Liude. Kita nyo. Sabi nila, I don't think there's a need to take stand. We are not involved except for our nation. So, nationals pala, sorry. Yun ang mention ni Bongbong Marcos. Madaling sabi, ayaw ni Bongbong Marcos kumbaga ayaw na ni Bongbong Marcos makipag-comment doon o magbigay ng pahayag doon sa nangyaring gera nga sa Ukraine versus sa Russia. So sa akin, tama naman desisyon ni Bongbong Marcos na huwag nang makisawsaw doon. Bakit makipagsaw-saw ka pa doon? 'Di ba? Alam nyo, ang dapat maintindihan ng presidente na nandun din minsan yung wais strategic. Hindi yung parang bata ka na, tudyukan ka lang, sige, kundinahin mo yan, sige, kundina ka na. Parang nakikita ko, gaya ng, alam mo ko, titingnan natin yung presidente ng Ukraine, hindi ako sang-ayon sa mga movement niya lumalabas na parang bata siya na hindi nag-iisip So, di ba, wag mo nating pag-usapan yon. Dito tayo kayo, Sabi, sa akin, yung sinabi pa nga ni Bongbong Marcos, neutral. Kagaya ng Malacanang, neutral din. So, maganda yung ganun approach. Kasi, ibig sabihin, pag sinabi mong neutral ka, wala kang pinapanigan. Kabilat, kahanan, wala kang kinakampihan. Kasi, halimbawa, palagay na lang natin sa kapitbahay natin, gamitin natin. Sana maintindihan ito ni Liude. Kasi, alam naman natin, si Liude, ano ba to? Hindi ko maintindihan kung sino ba tong tao na ito. Bago ko lang kasi nakilala ito Halimbawa, gamitin natin ang kapitbahay natin na may nag-aaway dyan, Nag-aaway dyan. Tapos, anong gagawin mo dun? Ang pinakadabis na gagawin mo dun, pumagitna ka. Diba? Pumagitna ka. Wala kang kinakilingan, wala kang kinikimpihan. Kasi once nga kung lumapit ka dito sa kabila, kumampi sa kabila, anong gagawin sa kabila sa'yo? Babatuhin ka rin dahil kakampi ka nila. Yun ang dapat maintindihan nitong tumatakbo like Lacson siya, hindi pwede, mali yung ginagawa ng Malacanang na hindi nila kinundina. Mali yung ginawa nilang naging neutral sila. Anong gusto mo? Doon tayo kakampi sa Ukraine. Anong isip ng mayroon itong si Soto? Talaga ho. Diba?
ito balik tayo kay Liude. Sabi ni Liude ay ang kawalang tindig ni Marcos sa isyu ng giyera sa Ukraine ay kaparehas lang ng kaduwagan nito sa maharap na debate. O kalukuhan 'tong sinasabi ni Dino. Pero pag tiningnan mo naman kasing debate nitong, tanungin natin si Liude, ano ba yung naiambag mo sa debate? Mayroon bang natutuwa doon sa debate na ginagawa mo? Wala eh, 'di ba? Pag akong nanalo, itong anong pinagsasabi niya eh. Ayaw ko ng military. Anong klaseng ano ka? Gusto ko bawasan yung military kapag ako na anong gawin ng ano yun? 'Di ba? Sabagay, kahit sa among ilagay itong si Liude, kahit ipatakbuhin mo itong barangay captain, hindi naman talaga mananalo yan mga kababayan eh. Ganyang plataforma, baka masasabi natin, baka isang team sa basketball hindi niya pa kaya yung paghandlein pag ganyang klaseng tao magsalita. Wala eh, iba yung strategy at iba ang layunin eh. Tapos sa akin stand dito, no, ginagamit niyang issue ito para pahinain din ang Marcos. Gusto niyang siraan, di ba? Sirahan si Bongbong Marcos kasi alam niya itong si Liude talagang anti-Marcos ito, 100% ito. Kahit sabihin pa na 1,000,000% anti-Marcos ito eh. Kita mo naman doon nagkaroon sila ng debate sa SMNI kung ano nung pinagsasabi niyan. Pero pag tingnan mo yung mga stand niya, wala naman tayong naintindihan doon. No? Yan. Ang sa akin, last, no, bago ko ang video na ito, mayroon pa palang isa, no, last, no, ito yung pang-good vibes. No, pang-good vibes ito. Yung last na picture natin na nakuha natin sa social media. Pero ang sa akin, agree ako sa stand ni Bongbong Marcos na wag na makialam doon. Wag ka nang makialam dahil sa Russia ay mayroon naman tayong best friend natin, kumbaga friend natin o tagang Russia ay kaibigan natin. Kaibigan na natin yung Amerika for sure. So dapat sa gitna ka doon, wala kang pinapanigan. Bagamat na nagkaroon ng giyera sa Ukraine, ito i-add ko lang. Bagamat yung Russia ay binira itong Ukraine, ay mayroong dahilan ng Russia eh. Dapat yun sa galaga maintindihan nitong mga tao na ito. Lalo na si Lacson, hindi naman yan bibirahin ng Russia kung walang matinding hindi naman yung layunin ng Russia para ibagsak ng Ukraine eh. Alam niyo yung Russia at saka Ukraine halos mag-anak lang yan eh. Isa yung salita nila eh. Oo, pwede mga masasabi yung Ukraine ay Russia na rin eh. Kasi isa lang namang salita nila eh. Isa lang yan, isa yung dialect niya, magkaintindihan sila. Dapat maintindihan ni Lacson kung bakit binira yon. Ayon sa pagkaintindi ko, binira yon ng Russia dahil sa interest. Kumbaga yung seguridad ng Russia na in the future na parang itong Ukraine kasi, no? Ayon sa balita ay gustong sumanib dito sa NATO na ito. Na yun ang ayaw ng Russia kasi ang Russia ay yung Ukraine. Pag tinayuan diyan ng base ng NATO, kasi halos katabi diyan ng Ukraine ay kalyado na ng NATO eh. Pag nakuha pa ito ng NATO, itong Ukraine ay malapit na yan sa kapital ng kumbaga halos malapit na sila, madali nang pasukin yung Russia. 'Di ba? Kasi ang Russia kung baga napakalaking bansa yan mga kabayan ha. Halos doble pala ang laki yan kaysa China. Pero kokonti lang tao doon 146 million lang. Kumpara mo doon sa China na 1.4 billion, di ba? Kaso kalat kasi yung China din eh. Halos ang China ay sabog. Parang kumbaga kalat sila sa buong mundo. 'Yun ang doon. So 'yun mga kababayan. So good vibes ito. Yun ang maganda. Ito yung hindi kayang gawin ng mga bagay itong si Kiko. Ito yung tandem na magandang halimbawa. Sabi niya dito ni Mayor Inday Sara Duterte, Mayor Sara Duterte, I hope you miss me as much as I miss you. Yun ang pahayag ni Mayor Inday Sara Duterte kay Bongbong Marcos kasi parang matagal ata silang hindi na nagkasama. Na hindi nagsama sa karaban. So, yan ang pahayag niya. O, kaya ba gawin ni yan? Gawin ni Kiko Pangilinan yan, ang mission, ang sinabi yan ni Mayor Inday Sara Duterte? Sabihin mo nga kay Leni Robredo yan. Liode. Sabihin,
Walden, sabihin mo nga yan kay ano, kung kaya mo bang banggitin yan kay ano, kay Di Guzman? Oh, Lacson. Oh, Soto, kaya mo bang banggitin yan kay ano, kay kaya mo bang banggitin yung salita na yan kay Lacson? Hindi ko na, yan lang muna, yun ay ano lang, pang palas, ano, di ba? So, maraming salamat mga kababayan. Comment kayo sa baba kung anong reaction, no? Lalo na doon sa unang step ng video natin. So, huwag niyong kalimutan, i-follow, i-subscribe itong sa ating channel. So, maraming salamat.